Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amara. Nais ko lang ibahagi sa channel niyo ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan. Nakatira kami ni nanay sa isang liblib na probinsya sa Nueva Ecija. Tandang-tanda ko pang bata pa lamang ako nang lumipat kami dito. Natatandaan ko kasi nung 8 taong gulang pa lamang ako ay maraming galit sa aking ina mga kabaryo namin. Nung una, purong pangungutya lamang ang ginawa nila. Kapag dumadaan kami ni nanay ay pinag-uusapan nila kami at talagang lalakasan pa ang kanilang boses para marinig namin ni nanay yon. Ang hinding-hindi ko makakalimutan ay noong marinig kong nagwika ang isa sa mga kabaryo naming dumaan na naman umano ang mag-inang halimaw. Oo nga, dapat umalis na dito sa lugar natin yung mga salot na yun eh. Simula nang dumating yan dito sa lugar natin, nagkanda malas-malas na tayo dito. Marami na yung mga hayop na nagkanda matay. Hindi ko na narinig pa mga sumunod na pinag-uusapan ng mga ito dahil mabilis na akong hinatak ng aking ina palayo. Sinabihan niya akong magmadali na umano kaming maglakad at wag na lamang pansinin pa ang mga sinasabi nila. Walang linggong hindi ko naririnig ang iba't ibang klaseng pangungutya ng mga kabaryo. At sa totoo lang ay galit na galit ako sa kanila dahil sa mga masasakit na pinagsasabi nila sa aking ina. Sa sobrang galit nga ng mga tao ay umabot na sa puntong pinalayas na nila kami. Pero noong hindi kami lumayas ay sinunog nila ang tahanan namin at hinabol kami ng mga taong walang puso na yon. Kanya-kanya sila ng itak at may mga apoy din na dala-dala. Sumisigaw silang lahat na papatayin daw nila si nanay, kaya naman mabilis kaming tumakas. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Habang tumatakbo kami ni nanay, makatakas lamang sa kamay ng mga kabaryong nagnanais patayin ang aking ina. Mabuti na lamang at hindi kalaunan ay tuluyan na kaming nakalayo. Nagpakalayo-layo kami ni nanay hanggang sa mapadpad na kami sa lugar ng Nueva Ecija. Para hindi na maulit pang nangyari sa dating baryong tinitirahan namin. Napagpasya ng aking inang lumayo ng tahanan sa ibang mga kabahayan. Bulubundukin at maraming puno ang nakapalibot sa bahay namin na yon. Iyari lamang sa kubo na mismong ang aking ina ang gumawa. Pero kalaunan ay paunti-unti namang sinemento ni nanay ang bahay namin tuwing nagkakapera ito. Hindi ko nakilala ang aking ama dahil ayaw namang sabihin sa akin ni nanay kung sino si tatay o ano ang nangyari sa kanya. Hindi rin ako naglakas loob na magtanong muli dahil nagtatalo lamang kami tuwing magtatanong ako. Ang napapansin ko sa aking ina, palagi niyang binubukod ang pagkain naming dalawa. Ayaw na ayaw niyang tikman ko ang pagkain niya at hindi rin siya tumitikim sa pagkaing nakahain sa akin. Napansin ko rin medyo hilaw pa ang karning kinakain niya noon. Samantalang ang nakahaing pagkain naman sa harapan ko ay lutong-luto yon. Pero pawang mga sangkap lamang ng pangsahog ang mga nakahalo. Kapag kakain na kami, ako na ang naglalagay ng asin sa ulam na nakahain sa akin. Ni minsan ay wala rin akong nakitang bawang na inihalo sa mga nilulutong ulam ni nanay. Dahil nga sa bata pa lamang ako noon, ang buong akala ko ay normal lamang ang gawain yon. Pero noong nagtagal at nagdalaga na ako, ay doon ko unti-unting napapansing may kakaiba sa aking ina. Lalong-lalo na sa mga kinikilos niya. Alam niyo kung ano ang pinakahinangaan ko sa aking ina, Sir Seth? Yun ay kahit na nasa liblib na lugar kami naninirahan, ay talagang itinaguyod ng aking inang makapag-aral ako at makapagtapos.
Ang gusto niya ay makisalamuha ako sa ibang tao para kahit papano ay magkaroon umano ako ng kaibigan. Hindi yung palagi na lamang akong nakabuntot sa kanya. Isang araw, may proyekto kaming ginagawa ng mga kagrupo ko sa eskwela. Nang matapos yon, ay nagpasya ang mga kaibigan kong ihatid nila ako sa bahay. Gusto rin umano nila makita ang bahay na tinitirhan ko noon. Nung una, ay ayokong ihatid ako ng mga kaklase ko dahil sa may kalayuan ng bahagya ang bahay namin sa mga kabahayan. Kako, mapapagod lamang sila kung ihahatid pa nila ako. Mari namang sinabi ng isa sa mga kagrupo kong sanay silang maglakad sa mga malalayong lugar, kaya't wag raw ako mag-alala. Sabay kinindatan pa ako ng kaklase kong si Marco. Inirapan ko siya at sinabihang bahala siya. Basta't huwag magreklamo kapag nalaman niya kung gaano kalayo ang bahay ko. Nakangising tumango si Marco at nagwika ng, "Ako pa ba'y magrereklamo? Aba, pagkakataon ko na kayo makita magiging binan ko at masabi sa kanyang liligawan ko yung napakaganda niyang anak." Kinutongan ko siya at sinabihan kung ano-ano na naman ang mga kalokohang tumatakbo sa isipan niya. "Tigil-tigilan mo ako, Marco ah. Baka hindi kita matansya dyan." "Bakit totoo naman talagang sinasabi ko ah? Liligawan kita. Magpapaalam ako sa nanay mo na manliligaw ako sa'yo." Dahil nga sa pangungulit nila ay hinayaan ko na lamang silang iatid ako sa bahay. Nung makauwi na ako, tuwang-tuwa naman ang nanay ko na makita niyang may mga kasama ako mga kaibigan. Agarang pinatuloy niya mga kaibigan ko noon. Nagsabi pa ito na ipaghahanda niya ng mga ito ng merienda. Tapos ay nagmadaling nagtungo sa kusina si nanay. Habang ako naman, pinaupo ko ang mga kaklase kong sina Marco, Irish at Shaina. "Ang bait ng nanay mo, Amara," sambit ni Irish noon. "Mabait talaga yan si nanay. Tsaka kapakanan ko laging inuuna niya. Yan naman mahal na mahal ko yan at proud na proud ako sa kanya." Maya-maya nga lang ay bumalik na si nanay at may daladalang biskwit at kape. Yun lang kasi ang kaya naming ihandog sa mga kaklase ko noon. Tumango naman ang aking ina matapos magpasalamat ang mga kaklase ko at nagwikang sa bahay na raw kumain ang mga kaklase ko noon. Pupunta lamang raw siya sa bungad ng baryo para bumili ng mauulam para sa hapunan. "Hala, huwag na po, nakakahiya," pagtangging wika ni Marco noon. "Hayaan niyo na akong gawin ito. Ngayon lang kayo nakapunta dito sa bahay kaya sige na. Ituloy niyo na yung kwentuhan at ako'y lalabas lang ako para bumili ng mauulam ha." Agaran nang lumabas ng bahay si nanay. Sa tingin ko ay pasado alas 5 ng hapon yon. Makaraan ng ilang sandali ay madilim nang nakabalik ito. Nagmamadali niya nang inihanda ang pagkain. Tinulungan ko naman siyang mag-ayos ng pagkain sa pagkainan. Nagpasalamat ako. Nilingon niya ako at tinanong kung bakit nagpapasalamat umano ako sa kanya. Sinabi ko namang hinayaan niya ako magkaroon ng kaibigan. Hindi gaya ng mga ibang mga kabataan sa baryo namin na mahigpit ang mga magulang nila. Isang malapad na ngiti lamang ang binigay sa akin ng aking ina noon. Bago niya ako sinabihang bilisan ko na raw ang ginagawa ko para makakain ang mga kaibigan ko. Habang kumakain kami noon, nabanggit naman itong si Irish na wala nga siyang pera at wala siyang pamasahe noon. Napatanong naman si Shaina kung paano ito makakauwi. Uutang umano ito. Ito namang si Marco ay biglang nagsalita na manilibre umano siya noon. "Nax, iba talaga kapag may dinidiskarte ano?" Pabirong wika ni Shaina sabay tingin sa akin noon. Bigla naman akong nakaramdam ng hiya. Pero agaran ko itong pinandilatan ng mga mata dahil baka mamay marinig ni nanay ang sinabi niya at mapagalitan pa ako noon. Nang matapos kaming kumain, nakaramdam ako ng pagod at pagkahilo.
Kaya naman nagpahinga muna ako sa papag sa labas ng bahay. Hoy Amara, okay ka lang ba? Uwi na kami. Hindi mo ba kami may hahatid? Ang dilim na rin kasi sa daan nyo nakakatakot. Sabi sa akin ni Shaina noon. Sinabi ko naman sa kanya na nahihilo ako. Magpahinga ka na lang anak. Ako na maghahatid sa kanila. Tugon naman ng aking ina. Matapos nito ay inaya niya na mga kaklase ko na ihahatid na sila sa may sakayan ng tricycle noon. Bago pa ako makatulog, nakita kong naglakad na nga ang mga kaklase kasama ang aking ina. Makaraan lamang ang mahigit 2 oras ay nagising na ako. Bumangon ako at pumasok na sa loob ng bahay. Saglit na inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid at napakatahimik ng bahay noon. Hudyat na hindi pa rin bumabalik ang aking ina. Nagtaka ako dahil sa hindi naman malayo ang sakayan ng tricycle mula sa bahay. Wala pang 20 minutos noon ay may masasakyan ka na ng tricycle. Nakaramdam na ako ng kaba. Baka may nangyari ng hindi maganda sa nanay ko. Kaya naman umalis na ako ng bahay para hanapin siya. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga tao sa sakayan ng tricycle at maging sa mga nagtitinda doon pero hindi daw nila nakita si nanay. Habang naglalakad ako mag-isa noon, natanawan ko siya. Puro dugo na naman ang kanyang damit kagaya noon. Sumisigaw ako habang tinatawag siya. Lumapit ako sa kanya noon. Nay, bakit ang tagal mo? Ang unang tanong sa akin ni nanay, bakit tumano ako sumunod? Sinabi ko namang matagal kasi siya. Akala ko kung napano na ito. Itinanong ko sa kanya kung bakit puro dugo yung damit niya. Ay naman kay nanay, dumaan umano siya kila Ising. Tumulong sa pagkatay sa baboy nila na ititinda bukas sa palengke. Sabay aya sa akin na umuwi na kami noon. Sumunod naman ako kay nanay pabalik ng bahay. Pag-uwi nga namin ng bahay ay agad na isinara ni nanay mga bintana at pinto noon. Hinarangan niya din ito ng lamesa na siyang ipinagtaka ko. Unay, ba't kailangan pang harangan ng lamesa yung pinto natin? Pagtatakang tanong ko noon. Ang tanging isinagot lamang ni nanay, para umano ligtas kami. Nakatirik pa ang mga mata niya noon. Muli ay tinanong ko siya, ligtas para saan? Basta Amara, ito tatandaan mo ha. Kahit sinong kakausap sa'yo basta hindi mo kilala, wag na wag mong kakausapin. Wag na wag mong sasabihin kung saan tayo nakatira. Bakit naman po nay? May iniiwasan po ba kayong tao? May pinagkakautangan po ba kayo? Basta sundin mo lang ako anak. Matulog ka na. Pagkatapos mong maglinis ng katawan, nagigib na ako ng tubig para sa'yo. Doon ka sa banyo ha. Huwag ka nang magbubukas ng pintuan. Hindi ko man maintindihan si nanay ay tinanguan ko na lamang siya. Pagkagising ko nga ng umaga ay wala na naman si nanay sa tabi ko. Pero nakakita ako ng sulat sa may lamesa. Nakadikit yon sa nakatakip na plato. Ayon sa nakasulat, maaga siyang umalis dahil may importante lamang siyang gagawin. Kumain na umano ako dahil papasok pa ako ng eskwelahan. Napangiti naman ako matapos basahin ang sulat. Pagkatapos ko ngang mag-almusal, naligo na ako at pumasok na. Wala sila Irish, Marco at Shaina noon. Dati-rati naman ay nauuna pa mga ito sa akin. Ilang minuto na nga lang at nag-umpisa na ang klase pero wala pa rin silang tatlo. Hanggang sa may dumating na estudyante din. Kapatid yun ni Marco. Dala nga nito ang isang papel na naglalaman ng excuse letter ni Marco. Ako na ang tumanggap nito dahil malapit lang naman ako sa pintuan.
Nakasaad nga sa liham na yon na hindi siya makakapasok dahil nilalagnat siya. Napakunot noo at napaisip akong baka nilagnat yata siya dahil sa pagpunta nila sa bahay. Pero ang tanong, nasaan ang dalawa ko pang kaibigan? Bakit sila wala rin? Maya-maya ay napangiti ako nang matanaw ko si Shaina. Shaina, kala ko hindi ka rin makakapasok eh. Bakit? Sila Marco at Irish ba hindi papasok? Tanong niya. Sinabi ko naman na si Marco lamang ang may excuse letter nun. Hindi lang ako sigurado kay Irish. May dapat kang malaman, Amara. Tungkol sa nanay mo. Pero mamaya ko na ikikwento ha. Malapit na rin dumating si Sir eh. Anya. Kinabahan naman ako sa sinabing yun ni Shaina. Pero hindi ko na siya pinilit pang magsalita kung ano ang nalalaman niya tungkol sa aking ina. Hanggang sa dumating na nga si Irish nun. Kasama niyang guru namin na si Sir Pascual. Amara! Mahinang pagtawag ni Irish sa pangalan ko. Nilingon ko ito dahil nasa likuran ko lamang siya. May sasabihin kami sa mamaya. Muli akong kinabahan, pero hindi ko na lang muna pinansin si Irish at nakinig na lamang ako sa guru naming nasa harapan. Pagkalabas ng guru namin ay agaran na akong hinatak ng dalawa palabas nun. Aray, bakit ba? Ano ba yung sasabihin niyo tungkol sa nanay ko? Nagtinginan muna sila bago ako muling sulyapan. Tumingin pa si Irish sa paligid na parabang sinisiguro niyang walang ibang makakarinig sa sasabihin nila nun. Hindi na kami pupunta sa inyo, Amara. Inatake kami ng aswang. Takang-taka ko nun. Tinanong ko siya kung sigurado ba sila. Paano naman magkakaaswang sa baryo namin? Kitang-kita umano nila. 3 sila. Kaya nga raw nilagnat si Marco noon. Kinabahan naman ako noon at sinabing butit hindi sila nasaktan. Sabay-sabay silang tumango. At sinabi ni Shaina na kaya hindi umano sila na ano ng nilalanga. Dahil niligtas umano sila ng aking ina. Gulat naman ako at hindi makapaniwala. Napatanong ako kung paano. Sa pagpapatuloy ng kwento nila, may kung anong nilalang umano ang bigla na lamang humarang sa kanila noon. At yun nga, hindi sila pwedeng magkamali na aswang yon. Nanlilisik umano ang mga mata nito. Mabuti na lamang umano at kasama nila ang nanay. Pinatakas niya umano sila. Kaya kanya-kanya sila ng takbo nun. Nadapa pa umano si Marco nun. Dahilan para magkasugat ito sa braso at tuhod. Teka, paano nalabanan ng nanay ko yung aswang na sinasabi niyo? Wala namang sugat yung nanay ko. Yung dugo, tumulong daw siya sa tindera ng baboy sa palengke. Dito ay binanggit ni Irish na hindi umano totoo yun. Si nanay umano ang humarap sa aswang na humarang sa amin. Mabuti na lamang din at may dumaang tricycle kaya nakasakay sila nung makalabas sila ng baryo. Pero hindi na umano sila nagsabi sa nakita nila nun. Nakakatrauma umano ang sinapit nila. Mabuti na lamang talaga umano at kasama nila si nanay ng mga panahon na yon. Napakabait umano ni nanay. Takang-taka ko nun. Gawa ng kung totoong siya ang humarang o kung totoo mang may aswang. Bakit wala naman itong sugat o kalmot? Tilamsik lamang ng dugo ang nakita ko. Ayon naman sa mga kaibigan ko ay hindi umano nila alam. Sinanay na lamang umano ang tanungin ko nun. Basta malaki umano ang pasasalamat nila sa aking ina. Pagka-uwi ko ng bahay ay hinahanap ko kagad si nanay.
Nasa likuran siya ng bahay at nagpuputol ng kahoy na ipanggagatong nun. Nay, may itatanong po ako. Doon ay tinanong ko siya kung totoo nga bang may humarang sa kanyang aswang nung nakaraang gabi. Napatigil si nanay nun. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at nagwikang, sinabi na pala umano ng mga kaibigan ko ang nangyari. Kinamusta niya pa mga ito. Doon ay napatanong ako kung paano niya nalabanan ng aswang. At bakit kailangan niya magsinungaling sa akin nun, na nagkatay lamang siya ng baboy. Huwag mo nang itanong anak. Siya nga pala, may binili akong merienda. Nilagay ko doon sa kusina. Hindi ako nakinig sa sinabi ni nanay. Sinabi kong sagutin niya ako kung paano niya nagawa yon. Pero imbis na sumagot, tumalikod ito at nagpatuloy lamang sa pagsisibak ng kahoy. Paulit-ulit ko siyang kinukulit nun. Kung bakit hindi niya ako sinasagot. Kung bakit tuwing magtatanong ako ay ayaw akong sagutin. Lalong-lalo na kapag tungkol sa aking ama. Nang nabanggit ko ang pangalan ni tatay ay huminto si nanay sa ginagawa niya. Humarap ito sa akin. Ang kaninang maamong mukha nito, napalitan ng pagkaseryoso na parabang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Ayon sa kanya, kahit tumano sabihin niya ay hindi ko maintindihan. Kaya mas mabuti pang huwag ko na lamang umano alamin yon. Ang importante ay ligtas na nakauwi ang mga kaibigan ko nun. Sabay irap ni nanay at layo ng tingin niya sa akin. Kahit ganun pa man ang sinabi ng aking ina, inulit-ulit ko sa kanya na maiintindihan ko lahat. Kumbaga, hanggang kailan ba siya maglilihim, di ba? Tingin niya ba hindi ko napapansin ang mga kinikilos niya? Yung mga pagbukod sa pagkain at paminsan-minsang nagigising akong wala siya sa mahigaan. Lalong-lalo na pagpatak ng hating gabi. Bumuntong hininga si nanay bago siya nagsalita nun. Litong-lito ako nang sabihin niya ang mga katagang, hinahanap na tayo ng pamilya ng tatay mo. Ano nay? Pamilya ni tatay? Oo, Amara. Gusto nila tayong patayin. Kahit ikaw. Hindi ko talaga maintindihan nun. Tama si nanay. Malilito ako sa mga gusto niyang sabihin. Pinagalitan niya ako kung bakit tanong ako ng tanong. Sabay turo na kumain na lamang umano ako nun. Dahil sa katigasan ng ulo ay sinabi kong hindi ako kakain hanggat hindi pinapaintindi ng aking ina kung bakit gusto kaming patayin. Kung ano ang kasalanan namin sa kanila. Ikaw wala. Ako meron. Tugon ni nanay. Ayaw na akong pansinin ni nanay kahit pa kinukulit ko na itong sabihin sa akin ng lahat. Nang araw ngang yon, ang daming katanungan ang bumabagabag sa isipan ko. Bakit kami gustong patayin ng pamilya ni tatay? At kung paano siyang nakipaglaban sa aswang kagabi nang wala man lamang sugat o kalmot sa katawan. Ano ba talaga ang tinatagong lihim ng aking ina? Kinagabihan, kasalukuyan na kaming nagpapahinga. Nasa kwarto na nga kami at kanina pa natutulog si nanay. Pero ako'y gising na gising. Hindi ako makatulog lalo na't ang daming gumugulo sa isipan ko noon. Matulog ka na, Amara. Rinig kong sabi ni nanay. Nagulat naman ako gawa ng akala ko'y tulog na ito. Sabi naman niya, nagising lamang umano siya gawa ng napakalikot ko umano. Pasensya na po, Nay. Pero gusto ko na po talagang malaman ang katotohanan. Sige na, Nay. Sabihin niyo na po yung lahat.
Ayon sa aking ina, hindi pa umano yon ang tamang panahon para malaman ko ang katotohanan. Hindi ko siya tinigilan sa pangungulit. Kahit na nakapikit siya ay paulit-ulit kong kinalabit ang aking ina't nagwikang sabihin niya na sa akin ang buong katotohanan nun. Sabi niya, kung gusto ko na daw talaga, sige umano. Kinabukasan din sa may kakahuyan, sa mismong malaking akasya kung saan kami namamahinga kapag nangangahoy. Doon niya umano ako hihintayin paggaling ko sa eskwelahan. Napatanong ako kung bakit nun. Wala namang konkretong sagot ang sinabi si nanay, bukod sa sumunod na lamang umano ako sa sinabi niya. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, Amara, na sana kahit anong makita at malaman mo, huwag magbago ang tingin mo sa akin bilang ina. Kahit bali-balik ta rin ang mundo, mag-ina pa rin tayo. Dugo ko pa rin ang nananalaytay sa ugat mo. Hindi na ako nakaimik pa pagkatapos nun. Pinilit kong makatulog. Kinabukasan nga hindi na ako sumama sa mga kaibigan ko maglakad-lakad na muna bago umuwi. Nagdahilan na lamang ako sa kanilang may importanteng ipinapagawa si nanay sa akin, kaya sa susunod na lamang ako makakasama sa kanila. Pagka-uwi ko ay dumiretso na nga ako sa sinasabi ni nanay kagabi bago matulog. Pero noong makarating ako, wala doon ang aking ina. Pasalampak akong naupo at nagtiyagang naghintay sa kanya. Makaraan lamang ang ilang saglit. Noong nag-aagaw ng dilim at liwanag sa kalangitan, nakarinig ako ng kaluskos at mga yapak. Sa pakiwari ko ay palapit ng papalapit sa akin ang naririnig ko mga kaluskusang para ba'y mga tuyong dahon ang natatapakan ng kung sino man. Nay, ikaw na po ba yan? Tanong ko sabay hawi ng damong nakaharang sa kinaroroonan ko nun. Pagkahawi ko sa mayayabong na talayban, halos lumuwa ang mga mata ko habang nakanga nang makita ko ang kung anong nilalang sa mismong harapan ko. Dahan-dahan akong umatras nun habang sunod-sunod na dumadagundong ang dibdib ko na tila ba may naghahabulan. Sa kakaatras ko hindi ko ay inaasahang may bato palang nakausli. Kaya naman ay walang ano-ano napatid ako sa batong yon at pasalampak na bumagsak sa napakakapal na damo. Sino ka? Huwag kang lumapit. Hahambalusin kita nitong bitbit kong bag. Pilit akong tumatayo, pero tila ba naninigas na mga tuhod ko nun. Dahil sa kahit anong pilit ko ay hindi ako makatayo. Dala na rin siguro sa takot na nararamdaman. Dahan-dahang naglakad ang nilalang na yun papalapit. May mahabang buhok na namumuhagag at may nagbabagang mga mata't walang humpay ang pagtulo ng napakabahong laway. Namumula ang mga mata niya. Para itong aso na nakahandang manakmal anumang sandali. Sa isip-isip ko pa, konting pagkakamali ko lamang ay tiyak paglalamayan ako nun. Para bang hindi ako papakawalan ng buhay. Ilang hakbang na lamang ang agot naming dalawa. Doon na talaga ako napasigaw at napapikit dahil sa takot. Tinawag ko ng buong lakas ang aking ina at nagbabaka sakaling marinig niya ako't masaklolohan. Walang ano-ano. Bigla na lamang tumahimik ang buong paligid. Hindi ko na narinig ang pag-atungal ng nilalang. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko't natuwa ako nang makita kong nasa harapan ko na si nanay. Nay? Nay, nakita mo ba yun? May halimaw dyan kung saan ka ngayon nakatayo, Nay. Tara na po. Alis na po tayo dito, Nay. Natatakot na po ako. Hindi kumibo si nanay.
Sa halip ay umupo ito at sinenesan niya akong maupo na muna. Takot na takot man ay sumunod na lamang ako sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng iwan at mauna na lamang akong umuwi ng bahay. Gawa ng takot na takot ako, Sir Seth. Hindi mo ba talaga siya nakita, Nay? Meron ditong nakakatakot yung mukha eh. Bago po kayo dumating. Sa mahinang boses ay sinabi ng aking inang, ang nilalang na nakita ko at siya umano, iisa. Nabigla ako at napatingin sa kanya't sinabihan siyang, hindi yun ang oras para magbiro. Totoo talaga ang nakikita ko nun. Hindi ako nakikipagbiruan sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, anak. Biglang nagbago ang boses ni nanay nun. Lumaki ito at parang ang lalim ng pinanggagalingan. Sa isang iglap lang ay mas lalo akong nabigla sa sunod kong nakita. Muli ay nagbago ang anyo niya. Naging isa na siyang katakot-takot na nilalang nun. Tamang ang sinabi niyang siya ang nilalang na nakita ko. Pumikit ulit ako at inisip na sana ay panaginip lamang ang lahat ng ito. Pero sunod-sunod na pag-angil at kalabugan na lamang ang narinig ko nun. Nung idilat ko ang mga mata ko, nagulat ako nang makita ko ang dalawang nilalang na naglalaban. Walang patidang pagsagupaan ng dalawang ito. Kasabay ng liwanag ng buwan, Sir Seth, ay siyang pagkita ko sa nanay ko na nagtitilamsikan ng mga dugo. Gawa ng sunod-sunod na pagkalmot ng nilalang sa kanya. Alam ko sa sarili kong ang aking ina ang nilalang na dinadaganan ng nilalang na yon. Dahil sa siya ang nakita ko kanina bago pa man dumating ang bagong aswang. Takot na takot ako habang pinagmamasdan ng dalawang nilalang na nagtatagisan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nangangatog ang buong katawan ko sa labis na takot nun. Para silang mga aso na nagdudumugan. May mga nakakakilabot na pag-angil at pag-atungal ang naririnig ko ng mga sandaling yon. Dasal ako ng dasal, Sir Seth, na sana ay maging ligtas ang aking ina. Makaraan lamang ng ilang minuto nun. Nakita kong hindi na gumagalaw ang nilalang kahit na nasa ibabaw ito ng aking ina. Pagkatapos nun, bumangon si nanay, bumalik sa anyo ng pagiging tao. Iika-ika itong lumapit sa akin at inaya niya na akong umalis sa lugar na yon. Halos makalagad niya na ako sa bilis ng kanyang paglalakad. Ni hindi niya inindang sugat na nararamdaman. Mangiyak-ngiyak akong tinatanong siya kung ayos lamang siya noong makauwi na kami sa bahay. Ay naman kay nanay, hindi umano yun ang oras para magtanong ako tungkol doon. Kailangan na muna namin umanong umalis sa bahay noon. Tinanong ko si nanay kung saan kami pupunta. Ayon sa kanya ay may kaibigan umano siyang albularyo. Pupunta umano kami doon para humingi ng tulong. Kailangan umano namin ng tulong ng kaibigan niya para lubayan na umano kami ng pamilya ng aking ama. Hindi na nga ako nakapagtanong pa. Agarang nagpalit ng damit ang aking ina at ibinalot niya ang pinaghubaran niyang damit nun. Bitbit ang bag na may lamang iilang gamit ay pansamantalang iniwan na muna namin ang bahay. Nang makalayo na kami, saka pa lamang itinapon ang pinaghubaran niya at nagmadali na kaming maglakad. Bumiyahe kami ng ilang oras papunta sa bahay ng sinasabi niyang albularyo. Pagkarating namin, nagulat pang albularyo nang mabukaran kami dito sa bakuran ng bahay nila. Nagpalinga-linga pa ito bago kami pinapasok. Habang ginagamot ng albularyo ang aking ina, ay doon pa lamang nagkwento si nanay. Ayon sa kanya, kaya sunod-sunod na ang aswang na nakasagupa niya. Dahil sa nagkukumahog na ang mga yon, makuha lamang ako.
Sila umano ang angkan ni tatay at gaya nila ay isa ring aswang si nanay. Pero ang kaibahan lamang ay aswang na puti ang aking ina. Hindi ito nananakit ng tao at ni minsan ay hindi siya pumapatay. Samantalang ang aking ama naman ay kabaliktaran. Kaya pala siya ginusto ng aking ama para mabahiran ng lahing aswang na puti ang angkan ni tatay. Noon ngang malaman ni nanay yun ay galit na galit siya sa pag-aakalang minahal talaga siya ni tatay ng lubos doon. At noon ngang binabalak ng angkan ni tatay na paslangin siya, inunahan niya na mga ito. Plano niyang tumakas kasama ako. Kaya nga lang ay naabutan siya ng kapatid ni tatay. Nang maabutan nga siya, ay binalak siya nitong patayin. Mabuti na lamang at bago pa man siya mapatay at makuha ako, ay dumating ang aking ama at iniligtas kami sa kamay ng kapatid niya. Pinatakas niya si nanay at sinabing huwag nang magtatangka pang bumalik kahit kailan. Ilayo niya umano ako sa kamay ng angkan ni tatay. Nang sa ganoon ay malaya at maging normal ang buhay ko. Bago pa man makatakas si nanay, ay nakita niyang sabay na bumulagta sa lupa ang aking ama at ang kapatid niya. Inakala naman ng mga kaanak ni tatay na ang aking ina ang pumatay kay tatay noon at sa kapatid nito. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang tinutugis ng mga ito at gustong paslangin kasama ako. Sinang-ayunan naman ang albularyo ang sinabi ng aking ina. Totoo man ang sinabi ni nanay dahil nakikita niya ang pangyayari noong una niyang mahawakan at magamot si nanay. Nung minsang mapadpad ito sa baryo namin. Hindi ko alam na sa loob pala ng napakahabang panahon ay palihim palang nakikipaglaban ang aking ina. Mailigtas niya lamang ako sa kamay ng angkan ni tatay. Matapos na mangyari yon, hindi na pumayag ang albularyong bumalik kami sa bahay. Inalok niya si nanay na kung gusto nito sa tabi ng bahay niya ito magtayo ng bahay para kahit papano'y matulungan niya ito kung sakasakali mang matuntun siya ng angkan ni tatay. Isa pa, may ibinaon siyang mutya sa katawan ni nanay na siyang nagbibigay ng permiso para hindi matablan si nanay ng mga pangontra sa mga aswang. Hanya pa, alam niyang isang aswang ang aking ina. Kaya naman bago niya pa baunan ng pangontra ang kanang braso ni nanay, ay marami muna siyang proseso at ritual na ginagawa nun. Binigyan na rin ako ng albularyo ng kwintas na may mga nakaukit na letrang hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Wag na wag ko raw yung huhubarin para hindi ako masasaktan sa mga pangontrang nakapalibot sa bakuran ng bahay niya. Matapos ng lahat, naging maayos na muli ang buhay namin. Natigil na naman ako sa pag-aaral pero ayos lamang yon. Dahil alam kong ligtas naman kami ni nanay sa kamay ng albularyong tumulong sa amin. Namatay si nanay, matandang-matanda na. At kung tatanungin niyo ako, kung napasa ba o nasaluko ang pagiging aswang niya, hindi ko nasasagutin yan.